yung breed ng mga pure shooter. Chambers on top of Kajik. He goes up alone. Alam din kasi ginamit niya yung utak niya para makapag-dominate sa PBA. Meron siyang God-given skills eh. Na kapag pumukul siya, isip nila na triggerman na itawag si Alan Kennedy kasi para talaga siyang gatilyo ng baril na pagka kinalabit mo, ready. Kailangan niyo ba si triggerman? Alan Kennedy? Ayun! Hindi ko nanonood ng basketball na. Ano ka nanonood ng basketball? Hindi ko wala yung triggerman. Hindi ko. Ay, record up. Tingnan pa natin puntos sa isang laro. At karamihan pa dito galing sa long distance shot for 3 points. Imagine mo kapayat-payat mo na sabi lang wala Sa record sa isang laro lang. Pero bago pa mapanood ang iconic game ni Kajik, eto si Marvin, solid triggerman fan since 1987. yung ano nila, yung NCC team, so dati babalitaan ko lang. Tapos napanood ko yung game nila, Asian Games, 86, mga amateur pa sila. Siya yung nakita ko si Alan Kajik na talagang nag-dominate. Yung nagustuhan ko sa game ni Alan, matalino siya eh. Sinug. Sa court, magaling siyang gumistate. Tapos pag binigyan siya ng bola, automatic siyang automatic na. So, pag release ng bola, parang lista mo na lang. Automatic shooter. Siyempre, ipinila na ng ating best friend si Marvin ang kanyang pagiging diehard Kajik fan. So, hindi ako maglalaro pag wala yung dalawang digits na yun. Number 8 yung meron. Akala nga nila, Kobe Bryant, Alan Kajik to, sabi ko, triggerman. Ito nga, bibili kami ng autobiography ni Alan Kajik. Pero nang ibalita ni Kajik ang kanyang pag-retiro noong 1999 para sumama sa coaching staff sa Ginebra, tila nalungkot itong si Marvin. Nalungkot kasi. Marvin! Ano mo, si Kajik eh. Pag-agis kahit paano, manalo eh. At para sa kanya, wala pa rin kapalit ang kanyang idolo sa larangan ng basketball. Marami tayong shooter. Sila Antiveros, Winshot, Buffalo. Pero hindi sila kasi consistent si Alan. Magdodominate sila sa PBA, Philippines. Pero pag nilabas mo sa bansa, parang kulang, parang winasan. Yung iba, pagpapakamatay, magdandang lahat, mababalian ng buto lahat. Pero si Alan Kennedy, ginamit yung utak niya, yung kanyang uncanny ability to score points with ease. Hindi yung hirap na hirap. Si Alan Kennedy, pipirahin ka, nakangiti pa eh. Ganun kagaling yung kamay ni Alan Kennedy na talagang nire-define niya yung paglalaro ng basketball sa pamagitan ng kanyang marksmanship. The triggerman himself. Hi, hello. So, kamusta naman ang feeling na mabigyan ka ng alias o yung nickname na triggerman? Diba? Well, it's kind of unique, kasi nga, triggerman, kala mo sa firing or sa shooting, di ba? But siguro, nirelate na lang because I'm a good shooter, I'm a scorer, kaya siguro, parang binigay sa akin yung mga ganyan dahil I'm ready to pull up the trigger anytime. Kaya nalibre ako, I prepare myself pag-review para ready. Confident ako na... How did you get so confident? So, practice siguro. Hard work and practice. Sabi ng isang tunay na paglalaro. So para sa akin, yun pa rin record ni Alan Kennedy of 79 points. It has to be the greatest performance, scoring performance of any player in any era sa aking experience. Man? So ako, normally ginagawa ko sa practice, I start just sa malapit. Get the range first, no? Hanggang sa lumayo ka ng lumayo, tapos pag sanay ka, yeah. But just to get the rhythm. Kasi ang shooting is muscle memory. Kailangan lumakas lang yung arms mo, yung grip mo, para pag release mo ng bola, kahit gano'n kalayo, you can adjust your shot. Tapos yung follow-through mo, madidevelop yun through practice na rin. So I normally lie down lang sa floor. Sige, you can lie down sa Fundamentals? Parang balik PBA moments ako sa ipinakitang gilas ng isang triggerman. Yung